Inaasahang darating na ang remotely operated vehicle na makakatulong para mapadali ang search and retrieval operations ng mga otoridad sa Taal Lake. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi biro ang hamong kinaharap ng kanilang divers dahil sa zero visibility na tubig at pabago-bagong panahon. Si JM Pineda sa Sentro ng Balita, live. Naomi, isa nga sa pagsubok na kinakaharap ng mga technical divers dito sa Laurel, Batangas sa kanilang search and rescue or search and retrieval operation ay yung pabagong-bagong panahon dito sa Laurel, Batangas. Kasama na nga dyan yung maburak at maputik na sitwasyon sa ilalim ng dagat. Kaya naman isang ROV o remotely operated vehicle ang ipapadala nila para makatulong sa search and retrieval operation. Pasado alas 7 kaninang umaga nang simulang sumisid sa Taal Lake ang grupo ng mga technical wreck drivers na ito mula sa Philippine Coast Guard. Pang-apat na araw na ng diving operation ng PCG para sa search and retrieval ng mga buto umano ng mga nawawalang sabungero. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, sinabi nito na nasa higit 40 na kawani ng PCG ang nagpapapalit-palit sa pagsisid at paghahanap sa ilalim ng Taal Lake. Ang ginagawa natin sa araw-araw na diving operations, naglalagay tayo ng 2 teams. So, morning and then PM. So, may times na nagti-3 teams pa tayo. So, depende. So, like for example, kung maganda ang panahon, so mina-maximize natin yan. Kasi napapansin natin pag afternoon medyo masama ang hangin or malakas ang hangin. Ramdam pa rin umano ng grupo ang hirap ng sitwasyon sa ilalim ng tubig, lalo pa at halos zero visibility na kapag lumubog. Sa video naman nakuha ng PCG, makikita nga ang halos kulay putik na tubig sa lawa. Kinakailangan pa na tutukan ng flashlight para lang may makita ang mga tropang sumisisid sa ilalim. Ang iba pa nga daw, kinakailangan pang kapain ng mga bato at lupa para makumpirma kung ito ba ay mga buto. Hindi umano ganun kadali ang pagsisid sa Taal Lake, lalo pa sa tindi ng panahon sa lugar na kung minsan ay pabago-bago. Again, naka-alert level status pa rin yung Taal Volcano. Yun. And kung hindi man umuulan, Alan, ang possible challenge natin is yung heat stress for our technical divers. Kasi as of the moment, meron tayong nakakapag-record tayo ng 30 to 32 degrees Celsius. Sa ilalim ng tubig. So imagine yung init and then nag-zero visibility ang tubig. Isa pa daw sa diskarteng ginagawa ng mga divers ay iniisa-isa nila ang mga sakong nakakapa sa ilalim para makita ang laman ng mga ito. May mga sako rin daw na halos wasak na at gulagulanit pa. Simula rin July 11 o nung unang araw ng pagsisid ng mga technical divers ay nag-e-extend na sila ng kanilang searching area at minsan ay lumilipat pa ng lugar para mas mapabilis ang paghahanap sa ilalim ng tubig. Umaabot umano sa 1.5 oras ang kapasidad ng paglubog ng mga divers sa lawa. Inaasahan naman na darating ngayong araw dito sa Laurel Fishport ang ROV o remotely operated vehicle na makakatulong sa mga technical divers sa kanilang search and retrieval operation. Mas malawak kasi ang magagawa ng makinang ito kumpara sa manong-manong pagsisid ng mga tauhan ng PCG. Isa ito sa makakatulong sa mga divers natin because it has the capacity to see underwater hanggang 1,000 feet. So it has also the capacity to pick up or grab an object hanggang 10 kilos. So ito ay may camera and ang maganda dito bukod doon sa lalim na pwede niyang makita, gumagalaw rin ito, So itong ROV na magagamit natin, ang operating hours niya is halos 4 na oras and then bibigyan lang siya ng time to rest for an hour and then it can resume again its operation. Sa ngayon, nasa 5 sako na umano ng buto ang na-recover ng PCG at na-turn over sa SOCO para sa forensic investigation kung saan dito kukumpirmahin kung buto ba ng mga tao ang mga nakuha sa ilalim ng Taal Lake. Naomi, sa ngayon nga ay anumang oras ay inaasahan na posibleng darating na yung ROV dito sa Laurel Fishport. Sabi kanina ng PCG, bandang alauna yung pagdating dito dahil bumiyahe mula sa headquarters ng PCG yung ROV ng alas 9 ng umaga. Kaya inaasahan anumang oras ngayon ay darating na dito yung makinang iyon na magagamit din ng mga technical divers sa kanilang search and retrieval operation. Isa rin tiniyak ng PCG sa pamilya ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Natitiyakin nila na bibigyan sila ng hustisya dito sa paghahanap dito sa Taal Lake. Yan muna latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda.